Pagkat ikaw lamang ang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang umaga po sa ating lahat, or kung medyo hapon-hapon na po, nakatunghay kayo sa ating araw-araw programang araw-araw na pagpapalahatid ng JCSGO, Jesus Christ Saves Global Outreach, ay magandang hapon o magandang gabi po sa ating lahat. Ang programa pong ito ay tuloy-tuloy lang na naghahatid ng kalakasan, no, sa ating lahat. Hatid po ito ng salita ng Panginoon at ng ating Diyos na buhay na lagi pong handang magpalakas sa atin pong lahat. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong presensya sa araw po na ito, sa oras na ito, sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, na kami patuloy na kinakaugnay mo at patuloy na pinapalakas mo ng inyong mga salita. Hayaan mong magdulot ng kalakasan, pagpapala, inspirasyon sa aming lahat ang mga salita mo na amin pong maririnig sa oras po na ito. Salamat po, O Diyos, sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, ang akin pong ituturo sa inyo, i-exhort sa inyo sa oras po na ito is about the step of faith. Alam niyo po, ang buhay natin ay punong-puno ng mga challenges. Araw-araw po, we face different and various challenges. Minsan po ay malalaki yung hamon o alon na dumarating sa ating mga buhay, and minsan maliliit lang naman po, or minsan mga medium size, yun pong mga challenges na atin pong kinakaharap. But just the same, no, marami pong mga concerns at mga challenges po na kinakaharap tayo bawat araw. It could be yung mga challenge sa atin pong health, kalusugan, or kung hindi man tayo, probably may mga mahal tayo sa buhay na may mga sakit at karamdaman, at ito po yung nagkakos din ng matinding pagsubok sa atin pong lahat. Or it could be finances. May mga pangailangan tayo no, na nahahamon din yung atin pong pananampalataya, or yung relationship problems or mga challenges, may mga hindi pagkakasundo, or may mga away-away no, na tayo pong nararanasan probably sa pamilya po natin. Or it could be may mga challenges din tayo sa ating mga trabaho. No, marami pong demands ang trabaho, madaming mga expectations, marami tayong mga minimit na mga deadlines, no, or kung estudyante man po tayo, probably may mga challenges din po tayong kinakaharap sa ating pag-aaral, at marami pa pong mga challenges no, na tayo pong kinakaharap. Magkakaiba lang po minsan yung mukha ng mga pagsubok na dumarating sa atin. But everyone has its own concerns. Bawat isa po sa atin, I'm sure may mga iba't iba po tayong mga concerns, and we can be overwhelmed if we don't know how to manage or navigate yung mga challenges po na yan. Ang ganda nga po ng isang magaling na at mahusay na surfer, kahit na malalaki yung alon ng dagat, no, ay kayang-kaya po nilang talagang sumabay no, sa alon ng dagat na yan, no, at talaga pong natitake advantage pa nga nila no, yung mga malalaking alon na yan para talagang mag-surf no, sa mga alon po na yan. So we can take yung pong mga challenges na yan, we can take them positively or negatively, but no, instead of being negative, it will help us if we will take those challenges as tests of faith. Alam niyo, ang Diyos hindi naman po niya inaalaw yung mga challenges na yan, no, na tayo talagang iiwan niya or hahayaan na lang niyang i-surmount po natin yung mga challenges na yan, no, sa sarili lang natin, or yung challenges ba na yan ay hahayaan ng Panginoon na tayo manlupay-pay na lang sa mga challenges na yan. Amen. So, ang nais po ng Panginoon, yung mga challenges na yan ay masubukan din or mag-level up din, no? Mag-mature yung ating
pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. So sa Hebrews 11:6 ang sabi po diyan, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists. Yan po yung una. And that He rewards those who earnestly seek Him. So napakaganda po dito na sinasabi po ng ating Panginoon na sino man daw po no, yung mga tao na sinisiyasat siya, hinahanap siya. No, alam niyo po sa mga minsan na overwhelm tayo sa mga problema, parang ang nakikita na lang natin yung problema, yung kalakihan ng problema. Pero hindi natin nakikita na mas higit na malaki ang Diyos sa mga problema natin. At sabi po dyan, nire-reward daw po ng Panginoon yung mga tao na meron daw pong pananampalataya. So alam niyo po, napakahalaga ng faith, no? Especially sa mga pinagdadaanan po natin mga problema kasi yun pong pananampalataya, ito yung pagtitiwala natin sa ating Diyos na walang mahirap sa Panginoon at walang bagay na imposible sa Kanya. Sabi rin po, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Sabi ng Panginoon yan sa Matthew 17:20. So, kahit daw po kasing liit lang ng buto ng mustasa yung atin pong pananampalataya, for as long na yung pananampalataya natin ay buong buo, gano'n na lang yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Pwede raw nating sabihin, 'di ba, sa mga bundok na yan na ikaw ay pumunta no, sa dagat. Parang napaka-imposible, hindi po ba? Pero yan nga po yung sinasabi. That's how faith can really work sa mga sitwasyon ng buhay natin. No? Kung meron tayong pananampalataya, walang imposible sa ating mga sitwasyon dahil po yan sa ating Panginoon. At maganda rin po no, na sinasabi rin na be strong and courageous and do the work. Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you until all the work for the service of the temple of the Lord is finished. Makikita po natin yan sa 1 Chronicles 28:20. So ang Panginoon po ay sasamahan tayo no matter how big or challenging yung mga situation natin. Pagkasama po natin ang Panginoon ay matatapos at magagawa po natin ang mga bagay na mahirap po sa atin. Kung meron tayong mga projects na sinimulan, may mga pangarap tayo na talagang nais nating makamit, no? Ang Panginoon po ay lagi nating pagtiwalaan dahil ang Diyos po na nagsimula ng mabubuting bagay sa atin ay siyang Diyos din na handa pong tapusin o i-accomplish ito sa atin pong mga buhay. So we can always rely on God, maaasahan po natin ang Diyos, and for as long as we have faith in God and that He will be with us every step of the way, we can confidently brave every challenges that we are facing. Amen. So yung step of faith, this is the more challenges na meron po tayo, mga challenging situations, this is also an opportunity or a moment to trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon at tayo po'y lumakad, no? In obedience, no? Kung sa mga time na to na ang hirap ng mga sitwasyon, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, na seek the face of God, read the word of God, at kung ano yung sasabihin sa atin, no, ay sundin lang natin ito. Maaari may mga bagay na taliwas tayo sa nais ng Panginoon. So this is also the time na ma-realign natin yung buhay natin, yung ginagawa natin according to the will of God. And yung pong step of faith is also a challenge for us to forsake yung mga dati nating gawi, no, yung mga old ways po natin. Probably may mga bagong nais na ipagawa sa atin ng Panginoon at definitely may mga bago rin po siyang kaparaanan para gawin natin yung mga bagay na siya po ay may mga bagay na nais po niyang gawin natin. So ano po ba yung mga kinakaharap natin ngayon?
paano po ba natin tinitingnan yung mga nasa harap nating mga challenges na 'yan o mga problema? Masyado po bang mabigat o sa tingin po natin kayang-kaya? Kayang-kaya dahil alam po natin na sinasamahan tayo ng ating Panginoon at tinutulungan tayo ng Diyos. So, wag po tayong mag-atubiling humakbang na gawin ang mga bagay na di po natin dating ginagawa, na pumunta on the other side if you know that God also is leading you on that direction, and to accept an assignment, no, or a promotion if you see that this is what God is opening up for you, especially sa taon po na ito. The Lord will be opening many doors for us, opportunities, no, para tayo makaalagwa sa mas nais ng Panginoon o kalooban niya sa atin. So may mga bagay na imposible man sa atin ay magagawa po natin o ma-achieve natin kung alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Yan po yung pinakamahalaga. Huwag po tayong matakot or panghinaan ng loob o magduda sa pwedeng gawin ng Panginoon sa atin pong kalagitnaan. So, yung paghakbang po, no, ito'y magmumula sa atin. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, makakahakbang po tayo sa pananampalataya. Bagamat ang nakikita natin ay parang napakahirap, pero titingnan po natin yung bigness of God, yung kalakihan ng Panginoon, yung tulong na ipoprovide ng Panginoon sa atin, at yung kayang gawin ng Panginoon sa atin pong mga sitwasyon. So, tayo po ay manalangin. Probably kung makaharap tayo sa mga sitwasyon ng buhay, no, probably nahirapan tayo, but I pray na ito pong exhortation na ito, itong araw-araw na pagpapala na ito, ay talaga pang nakapaghatid sa atin ng ma-ignite ulit, no? Ma-awaken ulit yung faith natin sa atin pong Panginoon. So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras po na ito. Sinusuko po namin lahat ng aming kahinaan, lahat po ng mga pagdududa namin. O Diyos, lahat po ng mga takot, mga pangamba, Lord, sa aming mga puso, kung ba't hindi kami makahakbang, Lord, sa pananampalataya. Lord, kung nanghihina man po kami o yung aming faith, O God, ay natitest, Panginoon, na panghihinaan po kami ng loob sa mga pagkakataong ito. Dahil, Lord, napakalaki ng mga problema na amin pong kinakaharap. Lord, we pray, Lord, na palakasin mo kami. Palakasin mo, Lord, ang mga kapatid ko po na nakatunghay sa AANP na ito. Probably ang daming mga challenges na kanila pong kinakaharap. But Lord, I pray, Lord, na yung pong salita mo ay nakapag-ignite, Lord, nakapagningas ng kanila pong pananampalataya sa inyo sa pagkakataon pong ito, Panginoon. Abutin mo sila, tulungan mo sila, Panginoon, at Lord, hayaan mo maging matapang sila na tumayo, Panginoon, knowing, Lord, na nandyan ka, Panginoon, at sila'y tutulungan sa anumang mga sitwasyon na kanila pong kinakaharap, O God. Salamat po. We just thank you, Lord, sa iyong kalakasan. Panginoon, bigyan mo sila ng pagpapanibagong sigla at yung pananampalataya nila, Panginoon, ay muli mong palakasin, Panginoon. Salamat po. We just thank you. We bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So I pray na nakapagdulot po ito ng inspirasyon sa ating lahat at kalakasan, at yung atin pong pananampalataya ay lumakas sa mga pagkakataon pong ito. So God bless you po and have a nice day. God bless po.